My dear, it's already 2024. I have lost 4 babies already. Hi guys, welcome back to my channel. This is Rose. This is Rose, licensed guidance counselor. I can feel kung ano nararamdaman ni Heart Evangelista. Guys, very sensitive sana tayo, no? Sa pagbibigay ng comment sa mga may asawa, wives, mga kababaihan na nagtatry na magkaanak pero hindi ito mabigyan-bigyan or hindi pa siguro timing na magkaroon sila ng mga anak. Masakit po sa kanila or nahihirapan sila na harapin ang mga ito at um, in fact may mga psychological effect ito sa kanila. Okay, basahin ko lang yung research ni Van Balen F and HMW Boss is the social and cultural consequences of being childless in poor resource areas. Okay. Sa ibang bansa, no, may mga naririnig ako sa western countries, no, na okay lang sa kanila ang hindi magkaanak. Pero sa kultura ng mga Pilipino, no, napaka-importante sa isang pamilya ang magkaroon ng anak. Pero halos lahat ng mga may asawa dito sa Pilipinas ay nagtatry na magkaroon ng anak. At merong talagang psychological effect ito sa kanila. Tulad ng nasabi ni, pero meron namang iba na talagang they're trying to bear, they're trying na magkaroon ng kanilang sariling anak. Ano nga ba ang effect ng hindi pagkakaroon ng anak sa babaeng gustong magkaanak? Ito daw ay may strong psychological consequences, no? Para mas maintindihan natin sila. Okay? Most of the studies, no, carried out in this domain are quantitative and some are qualitative. According sa mga studies, ang usual na effect nito ay psychological and psychosomatic effects, and especially women are affected. The most frequently mentioned effects ay distress, raised depression and anxiety levels, lower self-esteem, feelings of blame and guilt, somatic complaints, and reduced sexual interest. Kaya napakasakit kay Heart yung sinabi mo, Chang, no, na parang maganda siya kasi wala siyang anak. Masakit yun, no? Parang sinabi mo ba na pinili ni Heart na yung beauty niya kaysa sa kanyang anak. No? Kaya siguro napikon si Miss Heart Evangelista kasi talaga they've been trying, no, to have their own children, and after 4, times lang nawala ang kanyang baby. Some studies naman report the difficulty the childless couples have in communicating with friends. Meron akong kakilala, naging client ko siya, na parang biniblame niya yung sarili niya na for not having children, no, to the point na nag-breakdown siya, naiinggit siya, no, and jealous siya to the point na kina-question niya ang Diyos kung bakit hindi siya binigyan ng anak. So itong mga babaeng ito rin ay daw, according sa study, ay umiiwas din sa kanilang mga social world at ginagawang very very busy ang kanilang buhay, no, para makalimutan ang kanilang pinagdadaanan. So, si Grail, Van Balen et al., Smith 2006, no? Meron silang sinuggest na pwedeng gawin, no, na isang babae na gustong magkaanak. It is possible for childless couples to participate in the world of children, especially if couples have good friends or relatives who have children. They are able to participate, no, in the lives and activities of the children of their friends and relatives by, for instance, taking care of the children for a part of the week or when the parents are on holiday, taking the children to school,
music lessons or sports activities or going to games or shows in which the children participate. Okay? My study on childlessness found that about 10% of couples had chosen this strategy as a way of coming to terms with their childless life. Also, sabi ni Wertberg and colleagues, 2007, a typical coping strategy daw sa mag-asawa na hindi magkaanak, ito yung typical na coping strategy na pwedeng gawin ng couple na walang anak according kay Wertberg and colleagues in 2007. In the 1990s, studies were published about the effects of childlessness in developing countries. The focus of these studies was different from studies carried out in the West. No? Sa West nga, sa Western countries nga, di ba, okay lang sa kanila na walang anak. No? Kasi parang, hindi naman lahat. Of course, merong gusto. Pero para sa kanila, parang, they would prefer having no children at all. Kasi according dito sa study na binabasa ko, no, meron kasi siyang psychological effects are described. The main concerns are social and cultural effects. Kasi sa ating mga Pinoy, no, standard sa ating mga Pilipino family na magkaroon ng maraming anak. No, so ang lalaki at saka babae kapag walang anak ay parang hindi ito pa tanggap, no, ng mga Pilipino. At most of the time, no, parang nasa babae ang blame. No, anong ginagawa niya? Ano bang ginagawa ng babae niya? Kasi nagtatrabaho siya, pinapagod niya yung sarili niya, no? Hindi siya magpahinga, pati na lang siya mahiga para hindi siya makunan, di ba? Daming mga blames na binibigay sa isang babae, no, kapag nawawala ang kanyang baby. So ayun guys, no, may psychological effect, no, ang hindi pagkakaroon ng anak, lalo na kung ito ay hindi mo pinili, no? Karamihan sa mga Pinoy ay gusto nilang magkaroon ng kanilang sariling anak. Yan ay dahil sa cultural and social expectation. No? Kaya very careful tayo, no? Very sensitive sa pangungutya or pagko-comment, no? Lalo na sa mga babaeng nagtatry naman rugo na magkaroon ng anak. Okay? So if you like this video, please like, share, and subscribe.